Why, ni hao mga ka-icon. Ay. Welcome to Rise Back. Good morning everyone. Today is another day. Yan, kung papansin nyo, madilim pa ulit. Yeah, because today is the second day of 7 last word ng ating Panginoon. Kaya magkakaroon tayo ulit ng morning devotion sa park. Kaya ngayon, punta ulit tayo sa park para makinig ng kanyang mga salita. And syempre, kahapon nga, ang first word natin ay Father, forgive them for they do not know what they are doing. So yan ang ating first word kahapon about sa forgiveness. And mga kain-kain, kaya ngayon second day na natin at meron pa tayo marami pang araw dahil isang linggo pa to. But anyway, nakaka-bless kasi sabi ko nga kahapon, napakasarap makinig na salita ng Panginoon, lalo na ganito kaaga. Kaya samahan niyo ako makinig ulit ng kanyang salita sa oras na to, at sama-sama natin busugin ang ating spiritual na pangatawan. So update ko kayo mamaya kung sino ang ating speaker for today. So yun lamang mga kain-kain. See you later. Bye bye. And we're back. Nandito na nga tayo ngayon sa park. Kaya lang, hinihintay pa natin sila. Pero nandiyan na sila, parating na sila. Nakikita ko na sila naglalakad. Yan, nakikita niyo ang park. So, hintayin na natin sila para makapag-start tayo. Let's go, man! Pwede tayo na manalangin. Diyos na nagila sa lahat ng Panginoon. Kami ay salamat sa araw nito, sa mga mga nagpilagay mo sa amin as we study your word. So this morning, patuloy ang manadalain ko. Pangunahan mo kami na naman, Lord, ang revelation na nais mo ibaba sa bawat isa sa amin, Panginoon, ay nawa, Panginoon, ay maunawaan namin ito at ma-impart namin sa amin. So, salamat, Lord, sa mga oras ito, sa mga kapaliguran na dito na kami na naman ay ipanibagong matutunan sagda sa iyo, Father God, at ingatan mo bawat sa amin. Bilang ako po noon na yung gagamitin dalangin ko na yung naging meditation ko, Father God, ay ipaalala mo sa akin, Father God. Ma-enjoy namin ang umagang ito na ikaw na naman ay ang pagpulay ko lang, Father God. Salamat, Lord, Diyos pa sa lahat ng aming gagawin ay matulong na ikaw ang aming pinata sa aming buhay, Father God. In His name, Amen. Daddy, good morning. Ayan, blessed morning po sa ating mga kapatid. So, nasa second word na po tayo. Sa ating 7 last word. Ang ating title today ay matatagpuan sa in the book of Luke chapter 23 verse 43. So today you will be with me in paradise. So sino sa atin ang gusto lang pumunta sa paradise or sa paraiso? Ayun ka pumunta sa paraiso. Amen. Tulog pa. Tulog ito. Sa ating mga kapatid, may parang may tatanong ako. So, ano ba ang pinaka-goal natin bilang mananampalataya sa Panginoon? Sino pang pwedeng sumagot doon? Anong pinaka-goal natin bilang mananampalataya sa Panginoon?
natin dito, bilang andito pa tayo sa lupa, siyempre doon matatagpuan sa Matthew 28 verse 19 to 20. Diba sabi doon na make disciples of all nations. So tayo bilang nandito pa sa lupa, ito talagang pinakagul na iniwan sa ating Panginoon. Pero yung every one of us, yung pinakagul natin na magkaroon tayo ng salvation. So yun naman talagang kaya natin ginagawa ang mga bagay na to para magkaroon tayo ng assurance sa ating Panginoon. So dito sa Matthew 28 verse 19 to 20, qualified ba tayo lahat dito? So make disciples of all nations. Siyempre naman, qualified tayo, di ba? Mas long andun yung obedience sa ating Panginoon. Although minsan may mga pagkakataon na parang ayaw natin, pero obedience pa rin tayo sa Panginoon. So sabi nga doon sa the best sacrifice for sa ating Panginoon ay ang pagsunod natin sa Kanya. So, ayan. Today, the second word ng Lord ay, you will be with me in paradise. So, ayan. Dito mga kapatid, pag-aaralan natin yung buhay ng yung nasa kaliwat kanan ng Panginoon before niya mabanggit dito ang today you will be with me in paradise. So sino kaya yung napako at nakasama niya sa cross? So, sabi doon, tinatawag na sa left side niya is si Gestas, and then sa right side niya si Dismas. So ano yung pinagkaiba ni Gestas at Dismas? Bakit nagkaroon ng ano kaya naging tingin nila sa kumbaga nasa death, kumbaga nasa inaminit, mamamatay na sila eh. Pero dito makikita natin ang naging pagkakaiba nila ba't na nagkaroon ng salvation yung si Dismas, yung nasa right side ng Panginoon. Ayan, now it is not just the religious leaders or the soldiers that mock Jesus. Kinukutya, ano? But even one of the criminals, a downward progression of mockery. Ayan, but the criminal on the right speaks up for Jesus, explaining the two criminals are receiving their just due, whereas this man has done nothing wrong. So dito mga kapatid, alam naman natin na sa pananakop dati ng mga Roman empires, ang pinaka-highest na ginagawa nila sa isang tao, kumbaga yung pinaka yung kumbaga papatingin kanila, ang ginagawa nila, ang pinaka nila doon ay ipapako sa krus kung hindi ito mamamatay. So ganun dati kalupit ang mga Romano sa panahon ng kanilang pananakop. So sabi dito, one of the criminals was crucified with Christ and in fact had recognized who Jesus was and expressed faith in him as a Savior. So dito, si Dismas. So, basahin ko. While both men were suffering the same gruesome execution. So ito naman talaga yung bunga ng ginawa nila, di ba? At the rest of their life, kumbaga sila isang rebellious sa batas. We're both in the presence of Christ. Their reactions to their situations are quite different. Gestas reveals our Lord and says, "Are you not the Messiah? Save yourself and us." So dito nagkaroon ng Gestas. Mali ba yung tanong niya? Ikaw ang Panginoon, iligtas mo ang sarili mo at iligtas mo kami. So bilang mamamatay na, kumbaga yung wala kang magagawa eh, subukan mo, sige, talagang ikaw ang Panginoon, iligtas mo kami, iligtas mo muna ang sarili mo, saka mo kami iligtas. So masama ba yung tanong niya na gano'n? So hindi naman siguro, no? Pero yung naging ano niya kasi dito, yung hope niya ay nandito sa mundo. So but Dismas does not ask to be taken down. Dismas rebukes Gestas and proclaims Christ's innocence. And in one of the most startling and beautiful moments of the gospel. So ito yung daw yung isa sa pinaka-startling and beautiful. So dito kasi mga kapatid, si Dismas ay nagkaroon ng instant salvation. So
parang bilang Kristiyano naman ano, parang nakakatampo naman ng ganun the rest of your life, gumawa ka ng mabuti. Kumbaga sumunod ka sa Panginoon, naging Kristiyano ka, pero itong si Dismas, yung nasa right side ng Panginoon, nagkaroon siya agad ng instant salvation, yung the minute na mamamatay na siya. So sa atin bilang napaisip ko lang, sige, gumawa na muna ako ng lahat ng gusto ng gagawin ko muna lahat ng gusto ng layo ng katawan ko, layo ng gusto ko dito sa mundo. Pero pag malapit na ako mamamatay, saka na lang ako magsisisi kasi si Dismas naman naligtas siya, nagkaroon siya ng instant salvation dahil sa nagrepent siya. So sa atin mapapaisip tayo, parang lugi naman yata ako na the rest ng buhay ko naging Kristiyano ako, tapos ito si Dismas, ang minute na mamamatay na siya, naligtas pa. Parang di ba, kung sa atin, kung babalansehan natin, parang kasi ako nag-sacrifice ako for almost of my life. Sumunod ako sa Panginoon. Diba? Napapaisip lang tayo ng misa na gano'n na, sige, sunod muna ako. Saka na mag-repent ko, palapit ako mamamatay. Pero yung mga tao kaya na humingi ng repentance bago sila mamatay, diba, minsan pinapatanggap pa natin sila. So do you think kaya naligtas kaya sila? Who knows, diba? Ang Panginoon lang ang nakakalam sa bagay na yun. So dito si Dismas kasi mga kapatid, kaya nagkaroon siya ng instant salvation. Sabi dito, here we see God's grace poured out through faith as Jesus assured the dying man of his forgiveness. So, ito pala yung naging dahilan kung ba't nagkaroon ng salvation si Dismas. So yung God's grace at saka yung forgiveness and eternal salvation. Ayan, so ano ba yung naging karakter dito ni Dismas? Bakit nagkaroon siya ng, kasi sabi ng Panginoon dito, today you will be with me in paradise. So parang sigurado na siya na masasama niya si Dismas, kasi ano kaya naging karakter, naging attitude at that time ni Dismas, kaya bakit nasabi ng Panginoon yung today you will be with me in paradise. So madalas kapag may mga bago tayo, di ba, madalas sinasabi pag kinakausap natin sila, sabi dito yung repentance, mag-repent ka sa Panginoon. At that very moment na mamamatay na si Dismas, nagkaroon siya ng repentance. Diba? Humingi ka ng tawad sa lahat ng mga nagawa mo, and then magkaroon ka ng faith. Nagkaroon siya ng faith. Then accept Him as a Savior, personal Savior. Ayan. Here we see God's grace pour out through faith as He is assured by dying man of forgiveness and eternal salvation. Then turning Jesus, He asked, Jesus, remember me when you come in your kingdom. What a wonderful faith this repentant sinner has in Jesus. Ignoring his own suffering, Jesus responds with mercy in His second word, living out His own beatitude. So Matthew 5 verse 7, Matthew 5 verse 7, blessed are the merciful for they shall see obtain mercy. So yung yun naman ang pinaka naging attitude ni Dismas dito, nagkaroon siya ng repentance, faith, accept Him as His personal Savior. So mga kapatid, ayan, so dito kasi si Dismas, yung pinagkaiba talaga nila ni Gestas, diba sabi ko kanina na yung hope na kumbaga yung hope pinagkaiba nila. Kumbaga itong si Gestas, yung hope niya ay dito sa mundo, pero si Dismas ay in the next or sa Panginoon, eternal life. This is the lesson of Dismas, who accepted his cross and placed his hope not in this world but in the promise of the next. So yun naman talaga, diba? Kaya napakaganda ng story ni Dismas dito, pero nakakaingit lang talaga na ganun talaga yung reaction ng isipin natin nga, parang sabi ko kanina, yung nagkaroon ng instant salvation, nakakaingit ang part na gano'n. Siguro hindi natin masabi kung ano talaga yung naging kasalanan niya, pero sabi ko doon, kasi doon naging rebellion siya sa ideas of the man, diba? Sa mga batas. So but
nang siya ay nakapako na, kumbaga yun, naglonging siya in the promise the next, although mamamatay din naman ako, ba't di ba ako manampalataya sa Panginoon? Diba? So ayan, tapos na po ako mga kapatid. So may question to ponder ako dito, ayan, pag nilay-nilayan. So bilang tayo na nakakilala na sa Panginoon, anong maaaring pagkaiba natin sa mga yung matagal na nakakilala, yung totally na nakakilala sa Panginoon? So ikumpara mo ngayon sarili mo sa matagal ka na naampalataya, then ano kayo pinagkaiba natin sa kanila? So yun lamang po mga kapatid. Well, it's open for sharing. Ulitin ko yung tanong ko. So bilang tayo na nakakilala na sa Panginoon, anong maaaring pinagkaiba natin sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon? So yun lamang po mga kapatid. Ito po yung the second word. Truly I say to you, today you'll be in my paradise. Ito po yung a word of grace ng ating Panginoon. Yung malawak na grace ng ating Panginoon. Truly na pinaranas niya na He is omnipresent. Everywhere, kahit saan, nandun siya. Kaya nga, sabi nga, si Lord is God with us. God on us and God for us. Kaya, ano yung pinagkaiba natin sa mga walang pananampalataya? Bilang mga anak ng Diyos, believer, nandun yung faith natin sa Lord na ano man yung mangyari, ano man yung kaharapin natin, nandun yung faith natin sa Panginoon natin na mapapagtagumpayan natin at alam natin kung gaano kalawak ang grace ng ating Panginoon sa buhay natin. Maaaring mapol tayo, magkamali tayo, alam natin kung sino yung lalapitan natin. Alam natin kung kanino tayo lalapit, hindi sa ating Panginoon. Ang kaibahan lang din natin sa mga walang pananampalataya is hindi tayo basta-basta nag-give up. Kahit na nahihirapan tayo, alam natin na pagdating ng dulo, hindi tayo mawawalan ng pag-asa sa ating Panginoon. Patuloy tayong magsisik sa Kanya. At alam natin yung promise ng ating Panginoon, sabi sa Jeremiah 29:11, for they have planned for you, plan to prosper you, plan to give you hope in the future. Yun yung future na ibinibigay natin ng ating Panginoon sa atin, yung salvation. Kaya bilang nakatanggap at nakakilala na tayo sa Panginoon, dapat nandun yung patuloy mong i-keep yung faith sa buhay mo, na yung soul mo is nakasave ka na dahil pinili ka na ng ating Panginoon. Kaya kung pinili ka na ng ating Panginoon, lalayo ka pa ba? Kaya patuloy lang natin na i-keep yung faith na meron sa buhay natin, and truly mapupunta tayo sa kalangitan dahil nandun yung faith natin kay Jesus. Yun, huwag natin kakalimutan na ang faith natin is dadirect natin sa ating Panginoon. Yun lang po. Morning mga kapatid. So for me, this is the second word of our Lord. Truly I say to you, say you will be with me in paradise. So yung salitang to ang may understanding na natin kapag nasa Lord tayo, yung kaiba natin sa mga non-believer o yung wala yung pananampalataya is yung hope, even though na nakakaranas tayo ng mga sufferings, struggles, trials, andun yung yung meron tayong Diyos na nalalapitan sa buhay natin. So nakakaano lang kasi mga non-believer, diba, sa atin meron tayong mga salita na nagiging kalakasan, nagiging kinakapitan, na nagiging sandigan every time na lumalakad tayo sa Kanya. So yung mga kasi yung mga ibang believer na hindi walang tuwirang relasyon sa ating Panginoon is
dito sila sa worldly. For example, pagka meron silang problema, iba yung nilalapitan nila. Instead na lumapit sila ng mas maano sa Panginoon, sa ibang bagay sila na sa worldly, sa pag-inom, kung ano mga kapatid. So yun yung natin, kasi pag tayo naman ang may nararanasan natin na mga kabigatan o problema, or dumating na yung pinaka-worst na scenario sa ating buhay, andun yung yung hope natin sa Panginoon na kahit anong mangyari, nasa Kanya lahat yung natin, yung pag-asa, mga kapatid. So yung sabi nga dun sa di ba, pagka sabi dun sa in the book of Jeremiah, yung chapter 33, no? So tayo yung call to me and I will answer you and I will tell you great things that you do not know, sabi dun sa sa salita. So yun yung isa din sa mga verse na kapag nanghihina ako, mga kapatid, yun yung siya sa kanya tumatawag. So yung natin na assurance ba na ang Lord, sabi natin kapatid na si Renalyn, ang Lord, omnipresence niya. Kahit nasaan tayo, yung presensya niya laging nandyan. And He is most powerful God, mga kapatid. Lagi natin tatandaan yun na ang Diyos, minahal tayo noon, ngayon at magpakailanman. Yun lang ang lagi natin tatandaan, na kahit na nakakaranas tayo mga kabigatan, sa Lord lang tayo lalapit. So yun lang. God, Buti ng Panginoon. Amen. Sa kanyang salita, pinakita niya kung gaano siya mahabagin. Amen. That even in the last dying moment ng mga sinner talaga, is nandun yung privilege pa rin na tanggapin ng ating Panginoong Jesus. Amen. And pagkakaiba naman natin talaga, katulad din ng second demotion sa mga sinabi nila. Ang pinakalamang talaga, ang pagkakaiba natin ay ang ating Panginoong Jesus mismo. Amen. Kasi siya talagang pinaka-edge natin. And sa atin naman, especially sa mga nakakarinig ng kanyang salita, huwag na natin hintayin na umabot pa tayo sa moment na yun, kasi ang realidad, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Amen. Kaya habang naririnig natin ang kanyang salita, kailangan mag-respond na tayo. Kasi hindi naman natin alam kung kailan yung due date natin. Malay mo ngayon, na kayo yung nanonood, di ba? Tawagin na kayo ng Panginoon. Hindi natin alam, kaya habang naririnig natin ang kanyang salita, mag-respond na kagad tayo sa kanya. Amen? Kaya, please, katanggapin na po natin ang ating Panginoon Jesus, kasi walang makakapunta sa langit, only through our Lord Jesus Christ. And He is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. So, ayun ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Kahit hindi naman natin masabi na kahit anong tagal natin, lahat tayo in process pa rin na binabago ng ating Panginoon. What is important is our Lord Jesus Christ. Kasi maaaring kahit matagal ka naman ng palataya ng ating Panginoon, sa mata ng Diyos, lahat tayo righteous because of our Lord Jesus Christ. Hindi dahil sa mga words po natin. Amen? And our Lord is generous. Amen? He is merciful, gracious, mga kapatid. It is only through His grace that we are saved, and not by our deeds, so that no one can boast. So, yun, any additional? Sa pagpalang mga sa bawat isa. Pero lang po akong napansin kanina sa scenario sa naging pa ni Brother JC, yung dalawa. Sorry. Yung dalawa na kriminal. Yung isa, gusto niya maligtas agad, di ko ba? Gamit, parang sayapi niya doon, parang gusto niya instant kaligtasan. Yung isa, sa pamamagitan ng ikaw Misaya, kung ikaw yung Misaya, ligtas mo kami, ligtas mo ang sarili mo, sabi niya. Sa buhay natin, kung ipakakon natin sa buhay natin, minsan pag nandun yung pagkakataon na nandun tayo sa pinaka-worst, sabi nga ni Ivan kanina, ni brother, na sitwasyon, we want na
gusto natin makakon agad, malagpasan agad yung sitwasyon natin. Minsan nakakalimutan natin yung goodness ng ating Panginoon. Kasi kung titignan natin naman sa kabila, nandun yung pagpapakumbaba niya. Nandun yung tinignan niya, you want to protect yung gusto niyang protektahan yung goodness ng ating Panginoon. Yung parang yung ginawa ng ating Panginoon, yung testimony ng ating Panginoon sa ginawa niya sa habang nagmi-minister siya. Then kung naalala ko kanina, parang ganoon din pala tayo minsan. Pag nagkakaroon ako ng problema, Lord, gusto kong malagpasan ito, gusto kong makakuha na agad ito, ma-resolvean yung problema ito. Nakakalimutan natin yung process para malagpasan natin yung problema ito, yung pagtuturo. Nakakalimutan natin na palitan yung perspective natin. Bis na yung i-accept natin yung pagtuturo muna, yung pagmamahal ng Diyos. Kasi every worst situation, nandun yung pagtuturo ng ating Panginoon. How to accept that situation, how to learn that situation. Kung titignan natin sa part ng nagpapakumbabang criminal ba yun? Napaka-humbleness niya eh. Kahit na nandun sa worst situation niya, hindi siya parang in-accept niya yung pagkakamali niya. In-accept niya yung punishment sa kanya. Yung isa gustong makaalis sa sitwasyon, pero yung isa in-accept niya. Gaya din sa atin bilang Kristiyano, every time na nandun tayo sa worst situation, we need to accept the situation. Tignan natin kung ito ba'y nanggaling sa atin o nanggaling sa Diyos. Minsan kasi mga problema natin nanggagaling mismo sa atin, hindi inaalaw natin sa sarili natin. Minsan sinasabi natin, inaalaw ni Lord yung mangyari kasi gusto niyang may pagtuturo sa atin. Pero in other situation, nandun na tayo din yung nag-aalaw sa problema ngayon. Hindi natin na-accept na tayo nag-aalaw yung problema yun kasi sinasabi natin na inaalaw ng Diyos yun para mangyari sa atin yun kasi may pagtuturo siya. Pero dahil sa pagkakamali natin, dahil sa mali nating perspective, inaalaw natin yung problema na mangyari sa buhay natin. Hindi yung si Lord ang nag-aalaw. Kasi nakikita ko kanina parang yung isa, parang yung self decision natin. At yung isa naman, yung inaalaw ng ating Panginoon na mangyari sa atin. Kaya every time na nagkakaroon tayo ng decision, kailangan natin i-ego natin. Maging sensitive po tayo kung ito ba ay makakabuti sa atin o ito ay makakasama sa atin. Kasi pwedeng mangyari dito na inaalaw na natin yung problema na pumasok sa buhay natin, yung maling decision natin. Amen. Kasi iba yung pagtuturo ng Diyos, iba naman yung pagtuturo na sa pagkakamali natin. Amen. Yan lang po, ayan, tagad Golden Glory. So, isang mapagparang umaga po sa buhay ng bawat isa. So, sabi nga po, to be born twice is to die once. But if to be born once, you die twice. So, nandun na po na sinasabi na pag sinabing to be born twice, meaning na pinanganak ka dito sa mundong ito through your mother. And sabi nga po sa ating pinag-aaralan, if you born twice, which is yung water and spirit. So, nandito po na sinasabi, ito na po yung salvation. Na, tinanong po tayo kanina ni JC kung ano yung goal natin. So, ano nga po ba yung goal natin? Ito po yung goal natin eh. Truly, I say to you, today you will
be in paradise, to be in God in the paradise. Amen po. So, kung tayo po tatanungin mga kapatid ko, ako po bilang nakakilala po sa Lord, ano ba yung kaibahan ko sa mga hindi pa nakakakilala sa Lord? Although tayo lahat, alam ko naman po na kahit sasabihin natin yung mga wala pa sa Lord, which is sila din is my Lord din sila. Pero ang kaibahan natin mga kapatid, alam natin yung relasyon natin sa Lord. And sabi ko nga, tayo bilang nananampalataya sa Lord, mahina tayo. Pero sabi nga po, nang tinuturo sa atin lagi, malakas tayo hindi sa sarili natin. Hindi malakas tayo dahil may Lord tayo. Hindi na tayo nakapokus sa kaya natin. And one thing po mga kapatid ko is yung joy. Amen. Although may mga pinagdadaanan tayo, alam mo yung joy na nasa puso mo. Kapayin nyo po mga kapatid ko, di po ba in times na may nangyayari sa inyo, nakukuha nyo pa rin yung peace. Nakukuha nyo pa rin yung kapayapaan na meron kayo. And yung strength, amen. Yung kahit hindi mo na kaya, kahit hindi mo na mailakad, pero bakit ganun na nakakaya mo? Amen. Yung strength talaga. And yung pangatlo is yung positivity. Kahit alam mo na napaka-negative ng utak mo, ng mind mo, ng ano man sa inner peace mo, ang negative, pero the way ka lumakad, the way ka gawin mo yung isang bagay is positibo eh. Even yung inner peace mo is negative. So, ganun na lang talaga tayo ng Lord. And one thing is the conviction. Conviction talaga. Yung kaibahan natin sa mga, although, alam ko na nababagabag din ng iba, pero kumbaga sa atin, instant. Amen po. Kung may tuwiran tayong relasyon. Kaya nga po, masabi ko mahalaga talaga na nakatanggap tayo sa Lord. Kasi, iba talaga, lalo na at OFW ka. Yun lang po. And to God be the glory. Yun nga po. Second word natin is truly is all about forgiveness ulit. Pero yung tanong nga ni Chairman James na anong pinagkaiba natin sa mga taong wala pang sapat na pagkakilala sa ating Panginoon, siguro yun nga yung relationship na nagbibigay sa atin ng pagmamahal, nagbibigay sa atin ng doon yung nagkakaroon ng love, which produces us yung hope. Yun yung pinagkaibahan sa atin natin sa mga wala pang sapat na pagkakilala sa ating Panginoon. Doon yung meron tayong inaasahan. Kaya po, in that salvation. For those mga nandun na maaaring kilala nga nila ang Panginoong Jesus, pero hindi ganoon kakilala ang Panginoong Jesus. Ginagawa nila kasi supplement kung sa ating provide lang yung mga pangangailangan nila o yung mga kaibigan nila. And then, for this second word mga kapatid, makikita natin dito is all about forgiveness. Kung kahapon, tinuruan tayo ng Lord kung paano humingi ng forgiveness, but this time naman is direct for a sinner na nag-repent. Also asking for forgiveness, isang makasalanan tao, katulad din natin dati. Tayo din to dati, nung wala pa tayong pagkakilala sa ating Panginoon, who is asking directly to our God for us to forgive. Yun po yung pinaka-message niya. Then yun nga, God shows us a mercy. Ando na kahit nakapako na ating Panginoon Jesus, nahirapan na siya, but then He show to us His mercy. And yun po, kaya nga sabi niya sa John 12:32, and when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself. Kaya yun po, kahit on that time, on that moment na nahihirapan ng ating Panginoon Jesus, but then the one who repent, sabi niya nga, kasama niya lahat. And that is His full man. Kailangan po yung pinagawin ito. Yung mga tumayo at siyuhan natin ang gawain. God's welcome. Tayo bukas manalangin. Lord, patuloy kami na nagpapasalamat na naman sa ginawa mo sa aming buhay for the revelation ng iyong salita, Father God. Tuwing ang dalangin ko, yung mga kapatid ko na papasok even sa trabaho ng Panginoon, dahil yung pag-iingat po sa kanila, Father God, at sa kanilang mga gagawin ay maging pagpapala ito sa kapwa, Father God.
katrabaho, Lord. Salamat, Lord. Minsan pa sa mga oras ito, binigay mo sa amin. Patuloy yung protection na ipagkaloob mo sa bawat isa. Binigay sa amin, family, Lord, saan man na naroon sa mundo ito, Father God. Isa pa po yun, siya namin pinabalik ang lahat ng aming papurit para salamat. In Jesus' name, Amen. And I'm back. Tapos na ang ating second word for today. Yan, ang ating second word is, today you will be with me in paradise. Yan, sinabi ni Jesus Christ sa mga kasama niya na ipinako sa krus. Yan. So para sa akin, ang tunan ko ng una, yung forgiveness pa rin. At kung gaano talaga yung grace ng ating Panginoon sa atin. So all we need to do is just repent our sin, tanggapin natin kung ano man yung mga pagkakamali natin, surrender natin lahat sa Panginoon. Then God will forgive us mga kapangkang. So yun lang, and nawa meron din kayo natutunan sa umagang ito. See you tomorrow again for our third word. So yun lang mga kapangkang. Bye bye.